Topic po natin ngayon, pag nalipasan ka ba ng pagkain, pwede ba magka-ulcer? Ano ba lunas sa ulcer, gastritis, yung mga GERD, di ba? Minsan nalilipasan tayo. So sabihin natin kung ano yung tunay, hindi tunay. Ngayon po, ang dating paniniwala, minsan di ba, pag lagi daw nalilipasan ng pagkain, pwede magkaroon ng stomach cramps, gugutumin ka, kukuluan tiyan mo. Pero actually, hindi siya talaga directly magkokos sa ulcer. Hindi siya directly magkokos. Pero kung nagkaroon na kayo ng ulcer, meron na talagang problema sa ulcer, nakakalala ito sa sintomas. O siguro kung isang buwan ka talaga hindi kumakain, lagi ka hindi kumakain sa ulcer, mas mataas ang risk factor mo magkaroon ng gastritis tsaka ulcer. Okay, pero not directly. Dalawang klase ang peptic ulcer disease. May gastric ulcer sa stomach mismo to. Meron ding duodenal ulcer. Mas malapit na to sa small intestine. Mas matanda, mas nagkaka-ulcer. Mas may chance siguro, mas stress. Ito talaga yung mga tunay na dahilan bakit nagkaka-ulcer. O bibigay natin na number 1, merong bago po sila na-discover itong bacteria na Helicobacter pylori. Okay? Nakita nila yung ulcer, pwede palang bacterial infection. Ato, nahahawa to sa pag madumi ang kamay, hindi na sa maduming tubig, maduming pagkain. Itong bacteria na to, marami na i-infect na tao. At hindi naman lahat ng kaka-ulcer, pero isang percentage pwede magkaroon ng ulcer kung meron ka nitong H. pylori, pwede ka magkaroon ng gastritis at gastric cancer. Okay? Itong Helicobacter pylori, tinatamaan yung lining ng stomach, yung lining nun numinipis. Kaya hindi na ma-protect ng tiyan natin yung acid, kaya nabubutas, nagkaka-ulcer. So nakukuha to sa maduming pagkain, tubig, sa mga kutsara, nahahawa sa ibang tao. Number 2, yung mahilig gumamit ng pain reliever tulad ng ibuprofen, aspirin, long-term use nitong mga pain relievers ay nakakanipis din ng stomach lining kaya nagkaka-ulcer din. Di ba? Lagi ko sinasabi sa inyo, pain reliever, so pag inaaraw-araw nyo yan, pwede makasira sa tiyan, ulcer, dudugo, pwede makasira sa kidneys, kidney failure. Number 3, merong isang sakit na medyo rare, ang tawag Zollinger-Ellison syndrome, na mataas ang production ng asido sa tiyan. Merong ganun. So, acidic yung production, minsan nagkakos din ng ulcer. Number 4, smoking. Alam nyo na, sigarilyo. Alak, walang laman ng tiyan, lakas uminom ng alak. Kung smoker ka at malakas ka uminom ng alak, mas mataas ang chance mo magkaroon ng ulcer. Okay? Yung stress, siguro makakadagdag konti, pero hindi naman talaga exactly. Spicy foods, mahapdi sa tiyan ng spicy foods, pero wala pa rin po talagang direct cause. Pero maganda iwasan, yun ang point lang. Mas mahirap lang gamutin ng ulcer kung puro spicy at puro maanghang ang kinakain. At yung sinabi nating number 5, ito yung mga lifestyle habits na mga stress, diet, yung nalilipasan ng pagkain, o pwede makataas ng risk konti. Okay? So mas maganda, kumain na rin na maayos. Pero syempre, kung may ulcer kayo, titingnan ng doktor, H. pylori infection ba? Gumamit ba siya ng pain reliever? O baka steroids? Mga mahapdi sa tiyan? O baka mayroong ibang sakit? Smoker ba siya? O alcoholic siya kaya nagkaroon ng ulcer? Ano ang sintomas ng ulcer? Ang ulcer, pwedeng medyo mahapdi sa tiyan. O matulis, parang kumukulo. Maraming pain may dull pain, or merong sharp pain. Ito yung tinatawag na heartburn. Tapos bukod sa sikmura, sa gitna yan, gitna, a little kaliwa, minsan a little gitna, tapos umaakyat dito hanggang esophagus. Maasim. Okay? Pwedeng ganon. Ganon sintomas ng ulcer. Pag gitna ng tiyan, papunta sa kanan, check natin, baka gallbladder stone. Ibang usapan yon. Marami nagsusuka. Vomiting, tapos
Pag kumain ka ng, let's say, mainit, let's say, masakit tiyan mo, tapos kumain ka ng lugaw na dahan-dahan, tapos nawala yung sakit, nag-improve, pwede dahil sa ulcer yan. Ibig sabihin, baka nga may ulcer siya, kaya nung kumain, natapalan. Ako, sabi ko nga, pwede ang saging. Pag kumain ka ng saging, natapalan, uminom ka maraming tubig, nabawasan yung acid, or uminom ka ng antacid. Yung mga antacid, maraming antacid dyan. Tapos nawala yung sakit, ay posibleng ulcer. Sabihin, gumaling nung ginamot mo Ang masamang komplikasyon ng ulcer ay dugo. Dudugo ang sa pagdumi, ang kulay ng dumi magiging itim. Pag dugo sa dumi ay kulay itim. O pag sumuka, may nakita akong pasyente ngayon sa mga charity patients ko noon. Pag sumuka sa emergency room, puro dugo. So, malamang ulcer yung gano'n. Kita mo, yung buong emergency room, yung floor talagang kakatakot. Burping, acidic, laging busog, pwede rin. Namamayat, kasi nga hindi na makakain, masakitan tiyan. O nagiging anemic, nahihilo na. Paano malalaman kung may ulcer ang tao? Actually, nagawa na ako nitong test. Itong gastroscopy, endoscopy, papatulugin ka. Actually, hindi tulog papaantokin ka, tapos hindi mo na lang mamamalayan, naglagay ng tube, siguro ganito kalaki yung tube dito. Sa bibig, masakit, hindi mo na mamamalayan, siguro masakit konti dito. Makikita niya yung buong esophagus, stomach mo, kung may bukol, may ulcer, may gas-gas, doon makikita. Tapos paglagay ng tube, minsan nakakuha sila ng konting stomach lining. Mache-check kung may H. pylori. Actually, marami may H. pylori. Nung na-test ako, I think 20 years ago, nag-positive ako sa H. pylori. Oo, siguro very common na maraming tao may H. pylori. So, kung meron kang H. pylori, binibigyan ng antibiotics. So, binigyan ako ng antibiotics ng 2 weeks para mapatay lang yung H. pylori. Kasi pero ang problema ko nung gastritis. Gastritis and GERD. Ano ang gamutan sa ulcer? Okay? May mga ulcer na mild lang na gumagaling naman mag-isa. Pero may mga ulcer na malala. Pag yung butas o yung kayod pwedeng malalim, tumama sa blood vessel, dudugo. Diba? Yun ang ayaw natin. Yung iba naman namamaga. Pag sobrang maga, nahirapan na kumain. Tapos pag may H. pylori nga, gagamutin niya, bibigyan ng antibiotics. Meron ding mga anti-ulcer medicine na binibigay, di ba? Ang mga sikat ngayon, yung mga proton pump inhibitor, esomeprazole, Nexium, omeprazole, mga Losec, yan mga common. Pero sa akin itong gamot, mga short time, 2 weeks, basically yung pagkain ng tama, yung pa rin gagawin natin, saka yung mga pagkain nakaka-relax ng tiyan. Ano ang 10 prevention tips para hindi magka-ulcer? Okay? Number 1, sinabi ko na sa inyo, ingat sa pain relievers. Huwag tuloy-tuloy, huwag sunod-sunod. Low dose lang ng pain relievers. Tigil na kung hindi na masakit ang katawan. Tapos yung pain reliever, mas maganda may pagkain. Kumain muna bago uminom ng pain reliever para medyo hindi na magasgas yung tiyan. Kasi kung pain reliever, walang laman ng tiyan, di ba? Baka magasgas. Number 2, yung mga steroids. Yung mga steroids, minsan nakakabdi din ng tiyan, kaya nga after meals din yon. Number 3, ingat sa pag-inom ng alak. Pag uminom ka ng gamot, sasabayan mo ng alak, hindi maganda, mahapdi sa tiyan. Number 4, choose healthy foods. Less acidic, less fatty, less spicy. Di ba? Number 5, tulad na sinabi ko, yung mga spicy foods, fatty foods, acidic foods, minsan yung mga purong-purong kalamansi, lemon, di ba? Mga iba. Kailangan medyo malabnaw. Kung lemon water, may lemon pero maraming tubig para hindi ganun ka-acidic. Sabi ko nga, inom ng maraming tubig. Every 15-30 minutes ang inom ko ng tubig, lalo pagising ko sa umaga, kasi may gastritis or GERD, di ba? Malapot dito. O, acidic po yun. Pag hindi mo inalagaan, higher chance magka-ulcer, delikado. Di ba? So, inom ng tubig, saging, okay din. Di ba? Saging tumatapal sa mga gastritis at ulcer. Number 6, tip para makaiwas sa ulcer, huwag maninigarilyo. Limitahan ang alak. Kung may alak, dapat kumain muna bago minom ng alak. Pero mas maganda, iwas na rin sa alak kung may ulcer na. Number 7, manage ang stress. Mas stressful, mas makulo ang tiyan, mas lumalala yung sintomas.
Number 8, pwede ang probiotics. Meron mga supplement na probiotics na bibili nyo sa mga health stores. May good bacteria, may bad bacteria. Ang probiotics, ito yung good bacteria. Medyo a little lalambot ng dumi nyo sa probiotics. Pero okay naman, umiinom din ako. Pero yung H. pylori, yun ang bad bacteria. Kaya dadamihan mo yung good bacteria. Meron ding probiotics sa pagkain. Ibang mga bansa, yung merong kimchi, may sauerkraut, may miso, may yogurt, may kefir. Yan ang mga live culture nila sa ibang mga probiotics. Number 9, iwas sa H. pylori infection. So, ibig sabihin, hugas kamay, malinis ang tubig, malinis ang pagkain, kasi nakakahawa yung H. pylori. Okay? Dapat malinis ang tubig. And 10, wala namang masama, kumain ng regular, on time, wag magpakagutom. Okay? So, finally, hindi naman talaga nakaka-ulcer yung pag nalilipasan ka ng pagkain, pero pag lagi-lagi mong gagawin sa isang buwan at pwedeng tumaas yung risk mo, di ba? Ayaw naman natin tumaas yung risk natin sa mga spicy foods, lagi nalilipasan. Dapat alagaan na natin ang